Hindi na siya lumabas ng kwarto. Lagi siyang umiiyak. Nai-imagine niyang kasama pa rin ni Grayson si Patricia sa Cebu. Nag-i-enjoy ang dalawa doon samantalang siya'y nababagot dito. Sana isinama na lang siya ng lalaki. Kung talagang wala itong ginagawang kalokohan, dapat ay isinama siya. Pwede naman siya sa hotel. Pwede siyang magkulong roon kung ayaw nitong ipasyal siya. Naiinis na tinignan ni Sabana ang cellphone. Dinampot niya yung tinitigan. Pagkaway dinampot din ang calling card ni Grayson. Itinaubit yun at dinayal ang number na nakasulat sa likod. Maya-maya may sumagot sa linya. Isang sweet na boses ng babae. Hello, sabi nito. Naghintay ito at nag-respond siya. Hello, nanaantalang sagot naman niya. Naiyak siya, alam niyang si Patricia. Hello, who is this? Takang tanong naman ni Patricia. Napaangat ang ulo ni Grayson na kasama ni Frank sa lamesa sa loob ng hotel room. Sino yan? Tanong ni Grayson. Tinakpan ni Patricia ang phone. Babae. I think she's crying kaya biglang hinablot ni Grayson ang telepono. Hello, Sabana. Naibagsak ni Sabana ang cellphone nang marinig ang tinig ni Grayson. Shit! Bulalas naman ni Grayson. Bakit? Tanong ni Frank. Anong problema kay Sabana? Naibilin mo ba sa mga maid na huwag siyang palalabasin ng bahay? Naibilin ko na sa matandang katulong ko. Nasabalis ang sabi ni Grayson. Pagkaway na upo at minasdan ang mga painting na na-recover na nila sa magkalaguyong clay at bricks. Bakit hindi ka kaya bumalik muna sa Manila? Mabuti na yung naroon ka. Ngumiti si Patricia. Good suggestion, sabi ni Patricia. Kami nang bahala ni Frank dito. Kayang-kaya na namin asikasuhin ang pagpa-air fry ng mga paintings na ito para maibalik kay Sabana. Umiling si Grayson. No, hindi ang mga paintings na ito ang inaalala ko. Si Cleo. Nakakawala ba si Cleo? Gusto kong makita na kasama niya si Briggs sa kulungan para mapanatag ang loob ko. Matinik ang babaeng iyon. Pero baka mahirapan na tayong makita siya. Tinapik siya sa balikat ni President. Grayson, kapag hinintay mong madakip natin si Cleo, wala ka ng asawang babalikan. Anyway, kinindatan ni Patricia ang investigador. Hindi ka naman nakakatulong sa amin dahil laging lumilipad ang isip mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mula nang dumating ka rito, hindi ka na nakakapag-ahit ng balbas mo. Nangiti si Frank, pagkaway na tawa. Sige na pare, baka ma-homesick ka ng gusto dahil kay Mrs. Uwi na at kami na ang bahala rito. Nahihiyang umiti si Grayson. Thank you, Frank. Tinignan niya si Patricia. Patricia, huwag mo akong pasalamatan. Baka maiyak ako. No, alam ko namang mababaw ang luha mo. I just wanna say na huwag kang mawawala sa kasalan. Inakbayan siya ni Patricia. Ako pa, gusto ko yatang usyusawin ang babaeng nang agaw sa amin sa puso mo. Natawa si Grayson at pagkatapos ay lumapit na sa pinto. Hey, sabi ni Frank. Are you going to leave your things here? Tukoy sa maleta at damit niya. Pakisama na lang sa cargo. Sabi niya sabay kindat. Nagkatinginan ang mga nakasama niya sa kwartong iyon sa loob ng ilang araw. Pagkaway nakakaunawang nailing na lang. Umiiyak na parang bata si Sabana. Nang marinig nito ang boses ni Patricia ay sumubo ang panibagong nararamdaman niya. Lalayasan na kita. Ayoko na sa'yo. Hindi na ako pakakasal sa'yo. Sabana, hintayin mo muna kaya si Grayson. Este si Senyorito Grayson. Baka magalit yun sa akin, Ining. Ang kabilin-bilin ng panaman. Huwag na daw kitang palalabasin ng bahay. At bakit niya ako kukulong rito? Anong palagay niya sa akin? Loro niya. Sabana, please. Awat naman ang matanda. Sumusunod lang naman ako. Alam mo naman ang trabaho ko at responsibilidad ko rito sa bahay ni Senyorita. Sumusunod lang din ako, Aling Lydia. Sinusunod ko ang utos nito. Sabi niya sabay turo sa dibdib. At hindi na ako makatatagal. Ngayon pa lang pinaluluha na ako ni Grayson. Pagkasal na kami, ano pa ang iluluha ko? Baka bato na ang lumabas sa mga mata ko. Biglang nangiti ang matanda sa pagmamarakulyo niya. Napadila tuloy siya. Wala akong nakakatawa, Aling Lydia, sabi niya. Sabay iyak uli. At pakisabi kay Grayson, salamat lang sa free board and lodging. Tinangay na niya ang bag niya. Habol uli si Aling Lydia. Suminyas na ito sa mga katulong na nag-uosyoso. Nang malingunan niya ay 5 na ang humahabol sa kanya. Pwede huwag niyo akong sundan. Pinaikutan siya ng mga ito ng huminto siya. Mamuawa naman po kayo sa amin. Baka masisanti po kaming lahat pag hindi kayo dinatnan dito ng senyorito. Wala akong pakialam, sabi niya. Lumakayo kayo, paraanin niyo ako. Humakbang siya uli. Humarang ng driver na 6'2" ang taas. Hinampas niya ito ng bag na dala niya. Huwag mo akong daanin sa laki. Hindi ako natatakot sa'yo. Sabi niya si Aling Lydia. Tumabi ang driver. Irap naman niya. Goodbye, sabi niya nang makarating siya sa gate. Maski ang security na di baril ay napakamot na lang ng ulo.
Walang nagawa ang mga ito. Nang makalabas naman siya ng bahay ay bigla siyang natigilan. Sa pagbigla-bigla niyang desisyon ay ngayon niya lang naisip na wala nga pala siyang pera. Paano nga pala siya mamamasahe pa uwi sa mansyon nila? Naiyak sila at biglang nanlambot ang pakiramdam ng muling humakbang ang mga paa. Sinapit din niya ang mansyon nila dahil sa swerteng inabot niya sa daan. Medyo nangangalay ng paa niya nang mapansin ng may kotseng sumusunod sa kanya. Ang buong akala niya ay sinundan siya ng driver ni Grayson. Pero nang lumiko iyon sa isang kalsada, ay nakahinga siya ng maluwag. Maya-may tila nakita naman niya sa kantong na nararaanan niya si Aling Lydia. Pero nang lumiko rin ang matandang babae sa di kalayo ay napangiti siya. Maya-may isang Pinay na mukhang Amerikanang hilaw ay nakawig na kulay mais ang gumawa ng salilikuan ng matanda. Binangga siya niyon, inirapan at tiniraya naman niya. Ano ba ang tanga-tanga mo? Inis na inis siya, pero pagkuway nahinto. Nakita niyang nilaglag ang wallet nito habang pakending-kending. Tinawag niya ito pero mabilis na sumakay ng taxi. Ninakbo niya ang wallet nito at nangawi silang hanapin niya ang ID. Walang ID ang mukhang baklang babae. At nabungis siya dahil puro tig-5 piso at barya na ang laman ng pitaka nito. May pamasahin ako. Bulalas niya sa tuwa. Namasahe siya hanggang kanila. Medyo kinakabahan pa siya dahil bihira siyang mag-commute. Nang makarating siya sa mansyon niya, ay tuloy-tuloy siya sa loob. Nakabukas iyon, abandonado, at walang gamit kahit isa na natira. Bigla siyang naiyak. Namiss niya ang dating hitsura ng bahay nila. At kung papalarin lang siya, bibilhin niya uli yun ng bagong magmamayari niya kapag sinuwerte siya. Huminga siya ng malalim at pinahid ang luha. Umupo siya sa gitna ng bahay. Iniisip si Grayson, ano kaya ang gagawin nito sakaling bumalik at malamang wala na siya? Hanapin pa kaya siya? Baka hindi na. Sabi ng konsensya niya. May Patricia na yun. Sukat Troy nagpalaho na naman siya. Gabi na nang magising si Savannah at napakadilim ng kapaligiran. Pero palibhasa ay sanay siya sa mansyon nila. Hindi siya natakot. Tumayo siya at pinagpag ang damit. Pumunta siya sa likod bahay. Maliwanag ang buwan at pwede siyang tumambay muna roon. Pagkaway nakarinig siya ng ingay sa loob ng bahay. Napakislot siya. Nanayo ang balahibo sa batok. Baka may taong nakikitulog roon kapag gabi. Baka makita siya. Nakiramdam uli siya. Naalala niya ang bag niya. Nang tumahimik sa loob, ay susukot sa kasi yung pumasok. Nakapag-adjust na sa dilim ang mga pupils ng mata niya kaya aninag na niya ang loob. Wala namang ibang tao sa loob-loob niya. Pumasok siya para itabi ang bag niya. Nilapitan niya yung mukod siya. At akmang dadamputin niya nang makarinig siya ng nagmamadaling niya palapit sa kanya. Nagtitili siya. Si Cleo may hawak na kutsilyo. Itatarak sana sa likod niya. Papatayin kita bago mo ako maipakulong at bago mo mabawi sa akin ng lahat. Papatayin na muna kita. Namamalisbis ang mga luha niya sa takot. Talo pa niyang nakakita ng aswang sa itsura ni Cleo. Nanlilisik ang mga manata nito. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, Cleo. Nasa iyo na ang karapatan sa bahay na ito. Ano pa ba ang gusto mo? Pinawi na sa akin ni Grayson ng mga painting. Kinuha niyang lahat. Nailing siya. Nag-iikutan lang sila ni Cleo. Hindi niya alam kung ilang sandali pa siya tatagal sa sobrang sindak bago himatay. Cleo, wala talaga akong alam. Para mo ng awa. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Wala namang painting na binabawi si Grayson. Hikbi niya. Biglang tumawa si Cleo. Lalo siyang nahintakutan sa itsura nito. Savannah, hindi ba sinasabi sa'yo ni Grayson na marami kaming tinangay na painting na gawa ni Arceo? Milyon ng mga painting sa Savannah. At sinundan pa ako ni Grayson sa Cebu para bawiin lang ang ngayon. Biglang natulala si Savannah. Yun ba ang ipinunta ni Grayson sa Cebu? Cebu? Ulit pa niya kay Cleo para makatiyak. Tumango naman ito. Oo, Cebu. Gagad pa nito sa commercial ng PL dito sa TV bago sinugod siya ng saksak. Nagtitili na naman siya. Nakaiwas siya kay Cleo. Umakyat siya sa itaas ng bahay nila. Noon nila narinig ang pagdating ng mga sasakyan sa tapat ng bahay. Sumigaw siya. Nag-i-echo sa loob ng mansion. Tulungan niyo ako. Papatayin ako. Papatayin ako ni Cleo. Shut up. Higil na saway naman sa kanya ni Cleo. Humakbang uli ang babae para akyatin siya. Natigilan naman siya. Pag-uway nagtatakbo uli. Nagtago siya sa kwarto niya. Nasundan pa rin siya ni Cleo kahit madilim. Lumabas ka dyan, Savannah. Lumabas ka na at narito na ang mama. Parang baliw na sabi nito. Nagsumiksik naman siya sa ilalim ng cabinet. Savannah, tawag nito. Savannah, ayaw mo bang sumunod sa daddy mo? Alam mo may sasabihin ako sa'yo, pero huwag kang maingay sa iba. Narinig niyang bumingsing si Cleo.
Sabana kami ang pumatay sa daddy mo. Kami ni Briggs. Itinulak ni Honey si Arceo habang tumatawag ako sa'yo. Kaya nahulog siya sa likod bahay. Bigla niyang natutup ang bibig niya. Gusto niyang humagulhol ng iyak nang marinig ang pagtatapat ni Cleo. Sayang Sabana. Nakakulong na si Briggs. Inabutan kasi si Honey na Grayson sa pinagtataguan namin. Kaya ako na lang ang bumalik rito. At swerte naman narito ka para makapaghiganti ako. Narinig niya ang yabang ni Cleo. Nagbubukas na ito ng closet niya, pati mga cabinet sa ibaba ng closet, at nasa gawing dulo siya. Nang mabuksan ni Cleo ang cabinet na pinagtataguan niya, ay isang malakas na tili ang pinakawalan niya. Natawa naman si Cleo. Pong! Sabi pa sa kanya. Pagkuway itinaas na nito ang kutsilyo, handa nang itarak sa kanya. Cleo! Sigaw naman ni Grayson. Napatda si Cleo at nadamba na ito ni Grayson bago makapag-isip. Nang maagaw ni Grayson ang kutsilyo ay isang malakas na tuntok ang pinadapo nito sa mukha ng matrona. Bagsak ito sa sahig. Tulog. Pag-uway, iminatino nito ang kutsilyo sa may bintan. Sabana. Haplos ni Grayson sa ulo niya. Nilabas siya nito sa pinagtataguan. Grayson, yumakap siya rito. Kinarga naman siya nito at inuwi na sa bahay nila. Kung hindi siguro siya sanay kay Grayson, ay pamumulahan pa siya ng mukha sa pagkapahiya. Pero ngayon ay parang na-excite na lamang siya. Nararamdaman niya ang pagtayo ng dibdib niya at pagdaloy ng kiliti sa puno nito habang minamasdan pa lamang si Grayson ang tamang laki nito at tamang hubo nito na sumasakop sa malaking palad nito. Nang itapat ng lalaki ang labi upang galitin nito ay nabali ang kanyang ulo. Isang mahinang umulang nanula sa kanyang labi. Kinasabikan nga yata siya ng lalaki dahil buhat nang dumating ito ng Cebu at marescue siya nito sa tangkang pagpatay ni Cleo ay kinulong na siya nito sa kwarto. Nang iupo siya nito sa kandungan ay lalong nag-alala ang mga halik nito hanggang sa marating nilang kasukdulan at kapwa sila bumagsak sa kama. I love you, Savannah. I love you, sweetheart. Bulong ni Grayson. Nangiti na lamang siya. Sanay na rin siya. Mula noong dumating ito, hindi na niya mabilang kung ilang beses binanggit ng lalaki ang pagmamahal sa kanya. I love you too, sabi niya sabay halik sa noon nito. Nilalaro na niya ang labi ni Grayson nang biglang magring ang telepono. Umalikwas ito at sinagot iyon. Hello, yes, Patricia. Sabi nito. Bigla siyang tumalikod. Pero maagap naman siyang hinila ni Grayson sa balikat. Inihilig siya nito sa dibdib at hinayaang marinig niya ang pakikipag-usap nito sa baba. Thank you, Patricia. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Pagkuway, ibinabana ni Grayson ang telepono. Inangat ito ang mukha niya. Gusto mong magtanong tungkol kay Patricia. Nangilid ang luha niya. Ibig na naman niyang magselos. Pero umiling lang siya. Muli namang hinaplos-haplos ni Grayson ang ulo niya at ikinulong yun sa bisig. Si Patricia, paliwanag pa rin ito, ay dating girlfriend ko. Base na siya sa Cebu. Architect siya at siya ang nakakita ng mga painting ng daddy mo. Initian siya ni Grayson. Nagtaka siya sa pagbaba nito sa bayan nila, kaya tinawagan ako dahil naalam niya na kaibigan ko si Arceo. Ang ginawa niya ay pumunta muna siya rito. Nagdala ng isang piraso para malaman namin kung original iyon. Pagbalik namin ng Cebu, kasama na namin si Frank, iyong taga-NBA at kaibigan kong investigador. Kaming tatlo ang nagsadya sa pulis doon sa Cebu para ipaalam na ang mga paintings na iyon ay nakaw. Tumango siya, tumulo ang luha niya. O para saan iyan? Huwag mo sabihin sa akin nagseselos ka pa rin. Tanong ni Grayson sa kanya. Pinahid niya ang luha. Hindi. Tears of joy ito, sabi niya. Natutuwa kasi ako sa ginagawa mo para sa akin. Hinalikan siya ni Grayson sa labi. Lahat gagawin ko para sa Savannah. Yumakap siya ng mahigpit kay Grayson. Naalala niya ang daddy niya. Kung nadarito lang si daddy, matutuwa din niya. Pero baka kagalitan ako dahil kabilin-bilinan niya. Huwag akong lalapit sa iyo. Huwag daw akong pabobola sa iyo dahil babaero ka raw. Natawa si Grayson. Siyempre daddy mo yun, no? Alam mo naman ang mga ama. Masyadong protective sa anak, lalo't kasing ganda mo. Bigla siyang nabungisis. Inuutong mo ako Kinurot niya si Grayson sa bebang. Kinurot din siya nito. Ano ka ba? Hampas niya rito. Masakit yun ha. Ito hindi masakit, sabi ni Grayson. Ginapi nito ang kanyang labi at sinihil ang halik. Babalikan naman sana sila sa pagkakahiga nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong ni Grayson, halatang nairita. Sumagot si Aling Lydia. Pero hindi nila maintindihan ang sinabi nito o sadyang ibinahaw nito ang tinig. Napamang naman sila at nagbihis. Nang lumabas sila ay nakahilera na ang mga ito. Bakit Aling Lydia?
Anong problema? Wala naman, sabi ng matanda. Pero bigla itong pumalakpak at sukat ng laki ang mga mata niya sa pagkabila. Mula kasi sa dulo ng hallway ay umentra ang hardinero. Nakabihis ng makipot na red dress na may mahabang slit, naka-sequence na high heel shoes, naka-makeup, naka-wig na kulay mais at may dalang isang rose na mahabang tangkay. Senyorita ma'am, maarting sabi nito. It's dinner time. Tili nito sa bypost. Nagtawanan siya. Ikaw pala yun, sabi niya sa hardinero na bumangga sa kanya at kunwari nalaglagan ng mga. Ikaw pala yun at Aling Lydia. Ikaw yung nakita kong umikot sa kanto mo. Nagkatawanan uli sila at si Grayson ay nakamata lang. Hindi nito maintindihan ang sinasabi niya at pinagtatawanan nila. Dahil nung lumayas siya at dumating ito ay naisumbong lang ng mga katulong kung saan siya nagpunta. Pero hindi na ikinuwento ang detalye kung paano siya nakarating doon. Ano ba yun? Iritadong tanong ni Grayson. Ipinulupot naman niyang braso sa leeg ng asawa. Secret, sabi niya. Nagtawanan naman ang mga katulong. Mayuso yung pinisil ni Grayson ng ilong niya. Nang halikan siya nito, ay napangiti ang lalaki. O sige, mamaya na kayo magdi-dinner. Taboy nito sa mga katulong. May secret pa kaming gagawin. Pinuhat siya ni Grayson at ipinasok sa kwarto at agad ding napalabas ito. Naglingunan ng mga palayo ang katulong. Nagulat sa paskil na ilagay ng kanilang amo sa labas ng kwarto. Don't disturb. Don't disturb daw. Sabay-sabay na sabi ng mga maid. Sabay nagtakbuhan at